Mga kapuso, kapapasok lamang po ng balitang ito na sunog po ang hilera ng mga bahay malapit sa ospital ng Tondo. Diyan po sa may Jose Abad Santos Avenue sa Valenzuela, Manila. Umabot po hanggang ikalimang alarma. Yang sunog na yan, ilang tinupok po ay tinatayang abot sa 20 bahay. Gawa po sa mga tinatawag na light material o mga marurupok na materyales, kaya madaling kumalat ang apoy. Inaalam pa hanggang sa mga sandaling ito kung may nasaktan at patuloy pa rin ang investigasyon sa pinagmula ng sunog. Bukod po sa Shell, Phoenix Petroleum at PTT, magro-rollback na rin ang Total, ang Petron at Chevron sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Piso kada litro ang bawas presyo sa diesel at kerosene. 50 sentimo kada litro naman sa gasolina. Mamayang hating gabi magro-rollback ang Chevron. Alas 6 ng umaga naman bukas ang Total at Petron. Ngayong araw na ito po ang ikalimang anibersaryo ng pagkamatay ni Fernando Poe Jr. Nagdaos ng misa at isang maikling programa kanina sa kanyang puntod sa Manila North Cemetery. Dumalo ang ilang kaanak, kaibigan at taga-suporta sa naturang programa. Ilang beses nabanggitang umano'y pandaraya kay FPJ noong eleksyon 2004. Umaasa ang pamilya po na lalabas na ang katotohanan sa isyu na ngayon. Sa ngayon, magiging mapagbantay daw sila sa eleksyon 2010. Kwento niyang si Grace po Limanzares, hirap sila ng inang si Susan Roses na magdiwang ng Pasko mula nang pumanaw si FPJ. Chika Minute! Very happy si Richard Gutierrez ngayong uusad na ang libel case niya laban sa Philippine Entertainment Portal o PEP. Ito'y matapos baliktarin ng Department of Justice ang nauna nilang desisyon sa kaso. Ang chikahatid ni Nelson Canlas. Para kay Richard Gutierrez, maagang pamasko ang bagong desisyon ng DOJ ukol sa kaso niya laban sa Philippine Entertainment Portal o PEP. April 13, 2009, nag-file siya ng 25 million peso libel case laban sa PEP sa editor-in-chief nitong si Joan Maglipon, managing editor Karen Pagsulingan at staff writer Bong Godinez. Nag-ugat ang kaso ng ilathala ng entertainment website ang isang insidente kung saan nagkaroon umano ng komosyon sa pagitan ni na Richard at aktor na si Michael Flores sa birthday party ni Direk Mark Reyes. May baril daw na involved. Last July, nagdesisyon ng DOJ na dismissed ang reklamo for lack of probable cause. Pero nitong December 4, naglabas ng bagong desisyon ng DOJ. Inatasan nito ang Makati Prosecutor's Office na mag-file ng impormasyon ukol sa libel case para makasuhan ng 3 nirereklamo ni Richard. Masaya na ako na finally nakita ng DOJ na may probable cause yung ginawa ng PEP sa akin. So I'm very happy and I'm thankful sa DOJ dahil ngayon nga nasa tamang lugar na yung kaso. Tuwang-tuwa rin ang buong pamilya ng aktor. I'm very thankful sa naging desisyon ng DOJ. Siyempre, nagulat ako sa news na yon. And one thing I can say is talagang I was emotional that day at yung talagang gusto kong yakapin si Chard na mahigpit na mahigpit. Nakausap ng GMA News sa telepono ang abogado ng PEP na si Attorney Sandra Olaso Coronel. Sinabi niya hindi na magpapa-interview ang kanilang kampo dahil nag-post na raw sila ng statement sa kanilang website. Dito sinabi ng PEP na nagbabalak silang mag-file ng motion for reconsideration. Iginiit nila na walang basihan para kasuhan sila ng libel, lalo na't hindi raw paninira at walang mali siyang inilabas nilang artikulo. Patuloy raw na ipaglalaban ng PEP ang press freedom. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. Nagbigay na maagang pamasko si Maren Rivera sa mga batang kapuspalad. Nagbabalik si Nelson Canlas. 100 kapuspalad ng mga bata mula sa Barangay Pinyahan, Quezon City ang niregaluhan ni Marian Rivera kahapon. Parte ito ng proyekto ng kanyang fans club na Marian Nights ngayong Pasko. Kahit pasiksik ang schedule ni Marian sa taping ng Darna, pinilit niyang makarating sa party. So nagkataon naman na sabi ko, sige, pwede ako, pupunta ako. Diba? Dahil sa mga Marian Nights yan. Masaya po kami kasi po, napagbigyan po kami ng idol namin. Nakasama po namin siya dito sa project na to. Tsaka para po sa amin, napakalaking bagay po para sa mga bata tsaka sa mga pamilya na natulungan namin dito. Isang hapon na puno ng galak at mga ngiti sa mga labi ng mga paslit na nakigulo, nakipagsayaw, at nakipaglaro kay Marian.
Taon-taon daw niyang ginagawa ang ganitong charity work dahil malapit sa puso niya ang mga bata. Agad kaya ko ibigay talaga yung time ko para makapagpaligaya ng mga lalo yung mga bata. Gagawin ko talaga. Gagawan ko ng time para sa kanila. Dahil nabibigay ngayon si Maria ng pamasko, mayroon siyang hinihingi sa mga batang ito na isang bagay bilang kapalit. This time, humingi ako sa kanila na sana mag-aaral silang mabuti. Napaganda naman ang response. Oo, talagang yes, opo. Ganun yung sagot nila. Sabi niya, di ba mag-aral lang mabuti? Anong gagawin mo? Mag-aaral. Anong naramdaman mo nung nakita mo si Maria? Masaya po. Anong sinabi niya? Mag-aaral na mabuti. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. That's it for Chika Minute. Tutok uli bukas. Ako po si Pia Guanyo. Well, Mike? Salamat, Pia. Diyan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 11 araw na lamang, Pasko na. Pasalam dyan, ha? Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.